Magsimula na. Magaling ang ginawa nyo. Balik na kayo sa mga dati niyong pwesto. Magluluto ako para kay Mami. Gagawa ako ng masarap na tanghalian. Pwede na tawagin si Mami para kumain. Ma. Miss na naman ni Mami si Lola. Dahil, hindi niya nakita si Lola sa huling pagkakataon. Kaya, ang lungkot ni Mami, ay lalong tumitindi. Ang kakayahan kong magbalik ng panahon, ay hindi pa ganap. Hindi pwede. Mami, may paraan ako para makita mo si Lola. Totoo. Totoo. Mami, handa ka na ba? Handa na. Mami, dalhin mo ang whistle. Pagkatapos mong makita si Lola, hipan mo lang ang whistle. Sisanduan na kita pa uwi. Halika na. Sige. Utos mula sa mahiwagang talisman. Tumawid sa 5 direksyon. Punitin ang ulap ng kawalan. Sa simula ng malaking kapahamakan, ang pintuan ng oras at espasyo bumukas. Sheng Sheng. Mami, gaano pa katagal bago makita si Lola? Sheng Sheng. Mama Mia, para ito sa akin, kay baby Sheng Sheng. Saan na napunta ang ginagawa? Nasaan si Sheng Sheng? Nako, patay. Baka naman si Sheng Sheng ay kanyang naibalik ang sarili niya sa nakaraan. Ha, ang baho naman. Natatanging amoy. Lola, 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 sa wakas nakita rin kita. Kaninong anak ka ba? Paano mo naman? Lola, hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang apo mong babae. Ako si Sheng Sheng. Bata, ano ba ang sinasabi mo? 20 taong gulang pa lang ako ngayon. Hindi pa nga ako kasal. Saan magmumula ang apo? Ikaw ay pumunta sa baryo, pumunta sa gilid ng bayan, pumunta sa lugar kung saan tayo pinakakailangan ng ating bayan. Oo, Lola, anong nangyari sa iyo? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi maganda kung maririnig ng iba. Ano ang naririnig? Li Jiqing, bakit ka nandito? Napansin kong matagal ka nang hindi pumupunta. Nag-aaral sa lugar ng Jiqing. Baka mahuli ka sa progreso mo. Lagi kong dala itong aklat na ito. Naisip kong ibigay sa iyo kung sakaling magkita tayo. Anak ba ito ng kamag-anak mo? Ang laki ng pagkakahawig ninyo. Ako ay... Tama, sa iyo na muna ang aklat na ito. Kung may hindi ka naiintindihan, pumunta ka sa lugar ng mga kabataan anumang oras. Hihintayin kita palagi. Mag-aral ka. Lola, Lola, sinabi ni Mama, ang mga babae, kapag gusto lang nila ang isang tao, saka lang sila mamumula. Lola, hindi mo siya gusto, di ba? Nagsasabi ka na naman ng walang kwenta. Isa siyang kabataang intelektual. Babalik din siya sa lungsod balang araw. Paano siya magkakaroon ng kaugnayan sa akin? Mabuti kung ganun. Lola, ikaw ay para kay Lolo. Kung hindi ka mapupunta kay Lolo, hindi na sana isinilang si Mama. Ikaw talaga, batang pasaway. Ang tagal mo sa pagkuha ng itlog. Pumasok ka para magtrabaho. Bata, hanapan mo na ng paraan na umalis agad. Kapag nalaman ito ng tatay ko, na nabasag mo ang dami ng itlog, siguradong hindi ka niya palalagpasin. Ikaw, Lola, anong gagawin mo? Tay, nandito na ako. Bilisan mo. Nasaan ang mga itlog? Hindi ba't pinakuha ko sa iyo ang mga itlog? Nagpabeya ka na naman ba? Ako, hindi ko nahawakan ng maayos ang basket kanina, kaya nabasag ang mga itlog. Sige nga, ikaw, itay, inay. Sa tingin ko, malamang gusto ng taong ito na kunin ang itlog.
at kainin ito ng mag-isa. Hindi naman. Itay. Aba, ikaw talaga, walang kwenta. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Tingnan natin kung paano kita didisiplinahin. Ibigay mo sa akin. Huwag, Itay. Si Lola, 3 taon na ang nakalipas. Ay pumanaw na. Kahit buhay pa siya. Hindi siya kailanman magiging ganito kabata. Inay, nasaan ka? Hindi na nakikilala ni Lola si Sheng Sheng. Sheng Sheng. Inay, Inay, nasaan ka? Inay, nasaan ka? Sheng Sheng. Nagkaroon ng problema ang pintuan ng panahon. Naibalik ka nito sa nakaraan. Ang panahon mo ngayon ay noong bata pa si Lola. Ano? Paano na yan? Sheng Sheng. Malamang ito na ang panahon nang pinagbubuntis ni Lola ang inay mo. Pero pinilit siyang pakasalan ang taong ayaw niya. Nagtiis siya ng hirap habang buhay para kay inay. At tiniis ang mga paakit habang buhay. Sheng Sheng. Maaari bang palitan mo ang kapalaran ni inay? Naiisip ni Mama. Mommy, limitado ang kakayahan ni Sheng Sheng. Ang pintuan ng panahon at espasyo. Mayroon lamang isang pagkakataong mabuksan ito. Kung gusto mong bumalik ngayon, ang kapalaran ng lola mo ay hindi na magbabago kailanman. Mommy, handa akong manatili para tulungan si Lola. Mommy, huwag kang mag-alala. Siguradong hindi ka bibigwin ni Sheng Sheng. Mabuti, Sheng Sheng. Dapat kang mag-ingat. Huwag kang magpakasikat. Naiintindihan mo ba? Oo. Tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Ibigay mo sa akin. Ayoko. Lola, nandito ako para iligtas ka. Tumigil ka. Hindi ba sinabi ko nang umalis ka? Dahil pinadala ako ni Mommy dito para protektahan si Lola. Paano ako basta-basta aalis? Saan galing ang batang ito? Kung ano-ano ang sinasabi mo sa kung anong lengguwahe. Kung hindi ka umalis, sasaktan din kita. Ang lakas ng loob mo. Tingnan natin kung hindi ako manggahas. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka, Lola. Lola, ayos ka lang ba? Nako, dahil sa paglalakbay sa panahon, nagamit ng sobra ang enerhiya. Ang kakayahan kong kontrolin ang mga bagay ay pansamantalang nawala. Anak na walang utang na loob. Paano mong naisip murang? Para lang sa isang batang palaboy na hindi kilala ang pinagmulan. Maglakas loob kang sumuwi sa akin. Gusto mong ikaw ang parusahan para sa kanya, tama ba? Pati kayong dalawa, paparusahan ko. Lola, bilisan natin. Kayong dalawa, tumigil kayo. Ay, ang bigat naman ito. Bumangon ka na lang mag-isa. Sa pagkakataong ito, masamang matandang lolo. Hindi na siguro tayo mahahabol. Mahal na ginang, Shuki Yuyu. Gusto kong magalang na sabihin sa inyo ang aking sariling pagpapakilala. Ako po si Sheng Sheng. Galing ako sa hinaharap, sa ika-21 siglo. Ako ay iyong tunay apo sa anak na babae. Bilisan mo, Mama. Ang ibig mong sabihin, 20 taon pagkatapos, magkakaanak ako ng isang babae, at magkakaroon ng isang napakagandang apong babae. Oo, Lola. Sa wakas, naniniwala ka na kay Sheng Sheng. Lola, gusto kang yakapin ni Sheng Sheng. Lola, sa tingin mo ba ganoon ako kabobo? Para maniwala sa sinasabi ng isang musmos. Mga kalokohang sinasabi mo. Totoo, galing talaga ako sa hinaharap. Totoo, mukhang bumalik ka lang sa nakaraan. Punong-puno ng mga makalumang kaisipan. Hintayin nating tulungan ka ng kapitan ng baryo na makahanap ng iyong pamilya. Kailangang turuan ka talaga nila ng maayos, Lola. Bata, mamaya, kapag nakita mo ang kapitan ng baryo, sabihin mo sa kanya ng malinaw kung saan ka nahiwalay sa iyong pamilya. Siguradong tutulungan ka niya, pero ikaw ang pamilya ko. Pagkatapos, kahit na nawala ang kakayahang manipulahin ang mga bagay, nananatili pa rin ang kakayahang makita ang hinaharap. Ayokong mahiwalay sa iyo, Lola. May panganib kang haharapin ngayong gabi, Lola.
Kailangan kitang protektahan. Ano ang kaya mong iprotekta sa akin? Mabuti nga kung hindi mo ako dagdagan ng problema. Kapitan ng baryo. Totoo ito. May masamang balak sa iyo si Zinsheng. Ngayong gabi, huwag kang sumama sa kanya sa pampublikong restaurant para kumain. Paano mo nakilala si Zinsheng? Si Kiyuyu iyon. Ang batang ito ay natagpuan ko sa manukan ng aming bahay. Mukhang nahiwalay sa kanyang pamilya. Pasensya na at aabalahin kayo. Tulungan ninyo siyang mahanap ang kanyang pamilya. Lola, ayaw mo na ba sa akin? Kiyuyu. Siya. Ano ang tawag niya sa iyo? Ang batang ito. Mukhang may problema dito. Bago mahanap ang kanyang pamilya, huwag mo siyang hayaang tumakbo kung saan-saan. Huwag kang mag-alala. Ipagkatiwala mo na sa akin. Bata, makinig kang mabuti sa sinasabi ng kapitan ng barangay. Kapag nahanap na ang pamilya, huwag kalimutang ipaalam sa akin na ligtas kayo. Lola, huwag mo akong iwan. Lola. Lola. Kiyu, bakit ka umiiyak? Narinig ko kina Shuhao na ngayong tanghali si Uncle Tian binugbog ka at pinalayas ka rin sa bahay. Totoo ba ito? Oo, bakit hindi natin hayaan si Zinsheng na mamagitin? Tutal gusto naman siya ni tatay mo. Siguradong papatawarin ka niya. Tungkol lang naman ito sa bagay ng pamilya natin. Hihingi ako ng tulong kay Shenge. Hindi yata maganda ito. Anong masama roon? Kung sakali, ngayong gabi, sa National Restaurant, ay imbitahan mo siyang kumain. Si Zinsheng ay may masamang balak sa iyo. Ngayong gabi, huwag kang sumama sa kanya. Sa National Restaurant para kumain. Kumain sa National Restaurant, posible bang? Hindi nagsisinungaling si Sheng. Kiyu. Si Zinsheng, ang kanyang ama ay assistant manager ng pabrika. Sa pang-araw-araw sa pabrika, hindi ba't madalas kang nakakatulong sa iyong ama? Hindi ba sapat ang isang kainan? Wala kang gustong iwanan, di ba? Paano naman? Ayos, napag-usapan na. Mamayang gabi sa National Restaurant, ako ang mag-aayos ng inyong pagkikita. Marahil nagkataon lamang. Paano malalaman ni Sheng? Hindi pa nga ito nangyayari. Sige. Kapag natapos na ito, hindi ka mawawalan ng benepisyo. Maghihintay ako ng magandang balita mula sa iyo. Sheng, kuya, Kiyu, kapatid, dali, halika, pakiupo. Ay, nako, sa wakas, dumating ka na. Pasensya na, sabi ko ay magpapakain ako sa iyo. Nalate pa ako, maliit na bagay lamang ito. Narinig ko ang tungkol sa iyo at kay Uncle Tian. Huwag kang mag-alala, hintayin nating matapos ang pagkain. Kakausapin ko siya. Halika, kumain ng gulay. Sheng, bitawan mo ako. Delikado ang lola. Kailangan ko siyang iligtas, bitawan mo ako. Ikaw itong batang malikot, bakit hindi ka sumusunod? Nangako na ako kay Kiyu. Bago kita mahanapan ng iyong pamilya, hindi kita pwedeng palabasin. Mami, anong gagawin? Ano nga ba ang gagawin ni Sheng? Sheng. Mami, tinawag ni Zinsheng ang lola palabas. Walang magawa si Sheng. Magawa. Nakulong dito, hindi masagip ang lola. Huwag kang magmadali, Sheng. Ngayon, may isa lang na makakapagligtas sa lola. Sino? Ang tunay mong lolo, Li Zhao. Pero, tungkol sa kung paano mahanap ang lolo, hindi ko pa rin naiisip. Ang alam lang ni Mami, ang lolo mo ngayon, marahil isa siya sa mga bagong pumuntang kabataang voluntaryo sa baryo. Li Zhao, kabataang voluntaryo. Oh, kaya pala, siya pala ang lolo ni Sheng. Mami narehistrong simbolong tatak pangkalakal. May naisip na si Sheng. Tama ang sinasabi ni Kiyuyu. Mukhang may problema talaga ang batang ito sa pag-iisip. Lolo Kapitan, natagpuan ko na ang pamilya ko. Pwede mo ba akong tulungan, magpatala sa radyo ng buong baryo? Kiyuyu, kapatid, anong nangyari? Bakit ganito ang pagkahilo mo? Hirap ka ba? Hirap ka, sumama ka sa kuya pauwi.